fake news at bahagi lang ng destabilisasyon. Ito ang naging sagot ng Malacanang sa mga ulat tungkol sa umano'y communication record na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kickback scheme sa flood control project. Ayon sa palasyo, walang basihan ang mga aligasyong naglalayong idawit ang Pangulo sa nasabing bilyong pisong iskandalo. Hindi na bago sa Pangulo ang bigyang intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Partner, pagpapatalsik lang doon sa pwesto yun, ha? Oo. Ito ang naging depensa ng Presidential Communication Undersecretary Claire Castro matapos lumutang ang aligasyon ni ACT Teacher Representative Antonio Tino. Ayon kay Tino, nakakita siya ng mga communication record mula sa December 2024 hanggang July 2025 sa pagitan ng Pangulo at ni Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Ang mga record na ito ay nagpapakita raw ng direktang kaalaman ni BBM sa mga budget insertion at kickback mula sa flood control project. Partner, ito hindi ko nababasahin ng buo. Ito na diretso na tayo dito sa isa sa mga sinabi ni Claire Castro. Partner, ha? Okay, sige. Ang ibinabato sa kanya ngayon ay walang katotohanan. Tungkol sa text messages, wala daw katotohanan. Sa ngayon, focus po ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Pang-ekonomiya, ang ganda niyan, partner. Okay, sige. Oo. Dito muna tayo. Diyan muna tayo. Sige. Okay, partner. Okay, sige. Ito magandang ano. Yung ekonomiya. Oo, itong naka-highlights na yan. Oo. Okay. Una, gusto kong komentohan wala naman po na aamin. Kahit nga po sabi ko sa iyo, yan ho ay nakasulat na yan sa kanila. Kumbaga sa kanila ho, para sa akin pangalabing isang utos yan. Kahit anong mangyari, hindi ka aamin. Yun pala yun. Alam mo naman yun, di ba, Pate? Hindi aamin yan. Hindi ko ginagawa yun. Walang magnanakaw na kahit nahuli mo na ay umaamin pa. Yeah. Ngayon, dito pumapasok mga partner, yung tinatawag na dapat hindi ibinasura ang impeachment kay Bongbong Marcos para po maimbestigahan. Ganun. Ngayon, lumalabas na tayo ay nagtatalo na lamang sa social media at diyan na lang ho natin ikino-contest. Diyan na tayo naglalabas ng investigasyon through social media. So, ano mangyayari? Wala. So, patot siya, dahan na lang ang mangyayari at mag-aakusa na fake news at disinformation ang nangyayari. Now, ito ang palanaw ko dyan. Sa bandang huli, sabihin pala dyan, didemanda namin kayo, fake news yan. Pero, malaking bagay sana kung natuloy ang impeachment, marami partner ang nagtitiwala ko na lalabas ang mga ebidensya na yan. Kung natuloy sana. Kung natuloy. Kaya pinigilan Pinigilan hindi dahil doon sa dahil sa insufficient yung mga substance Ang nangyari po diyan, kaya napigilan yan dahil sa kaalyado sa politika. Yun ang totoo. Ngayon, partner, ito fake news daw, sabi ni Claire. Hindi daw totoo yung mga text messages na yun. Ngayon, normal talaga. Alangan naman aminin nila. Siyempre, hindi aamin niyang Sabihin ba na totoo po yan? Hindi. O kung hindi totoo, ito challenge ko. Yan. Kasi ang nakaraang partner, pagdating sa fake news, lalong-lalo na nagpalabas, congressman, ang bilis magpa-imbestiga sa committee on ethics. O sige nga, inahamon namin kayo. Paimbestigahan nyo si Congressman Tino sa Committee on Ethics dahil nagpapalabas ng maling impormasyon, lalo na't congressman pa naman siya. Yan ang maganda. Para mailabas ni Tino kung yung mga ebidensya na yun. Yun nga Kasi ngayon, hindi naman sila magpapaimbestiga, partner Ano? Dahil, takot sila magpaimbestiga. Mayayari sila di ba? Yun ang punto ko. Kung talagang itinatanggi nyo na fake news at paninira lang ito, ang sabi ninyo, labanan natin ang fake news. Tama ba ako, partner? Hindi. Ngayon, ang pinaka-the best na paglaban sa fake news, alam nyo ang gawin nyo. Sampahan nyo ng reklamo sa Committee on Ethics, yun hong naglalabas. Yun. Si Tino, o sino pa man yan, nakakita,
At ngayon, magkakaimbestigahan. Takot nga sila sa investigasyon, partner. Tsaka isa pa, partner, hindi lang si Tinyo may hawak niyan. Aha. Napakarami na. Meron pang ibang 5 kongresista pa daw may hawak ng text messages na yan. Bakit hindi kasuhan ninyo kasuhan? O yung mga vlogger lang ba kaya ninyo? Yun lang ang kaya kasi wala. Pobre lang mga vlogger, walang pera eh. Totoo, partner Oh. Ito. Mga vlogger lang ba ang kaya ninyo na kasuhan? Yun lang talaga. Hanggang doon lang ba kayo? Hanggang doon lang. Pasin ko, si Amy Marcos, di nyo kinasuhan. Oo. Nung sinabi sa libo-libo, milyon na nakapakinig. Na gumagamit ng droga. Na gumagamit ng droga yung kanyang kapatid. Tuloy mo. Excuse me po. Oh, yan. Ayan. At hindi kinasuhan. Oh. Bakit? Pangalawa ngayon, congressman. Mm. Samantalang yung isa na si ang congressman na si Kiko Barsaga, agad inimbestigahan nila Oh, di ba? sa Committee on Ethics. Mhm. Dahil lang daw hindi daw katanggap-tanggap bilang congressman yung ginagawa niyang meow 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 meow. Di ba, partner? Tinyo, ito medyo mabigat ang paratang dito. Presidente ng Republika ng Pilipinas, fake news ni Congressman Tinyo. Kasuhan po ninyo. Ayan. Hindi po kami papayag na hindi nyo po kasuhan. Mahal po namin ang presidente. Ipagtanggol natin, partner. Oo. Pagtanggol po natin ang presidente. Mhm. Baka di ba? Kasiraan po kay presidente yan na pinapalabasan po ng fake news. Di ba, partner, sinabi nga ni Claire Castro na hindi daw totoo. Sinungal, walang katotohanan yung ibinabato kay Marcos na tungkol doon sa mga text messages. Aba, Kasuhan nyo. bago natin makaligtaan, partner, eto, tila sagot ito ni Congressman Leandro Leviste. Sumagot na, partner? Yes, Ang yes. bilis naman sumagot sa'yo. Oo, ang bilis. Medyo mahaba-haba ito, partner, ha? Sige, partner. Oo. Makikinig kami. Ito sabi, lalabas ang ebidensya ng kickback sa tamang panahon. Claire Castro, narinig mo yan? Ayun na. Sinabi ito ni Leviste, ha? Oho. Lalabas ang mga ebidensya sa kickback sa tamang panahon. Ito, makinig ka, Claire Castro. Okay. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakaiusapan ang aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng mga maanumalyang DPWH project. Higit pa sa Cabral files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita, nasa kanya, partner, ha? Oo. Nagpapakita ng pagtanggap ng kickback. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayon pa man, nakahanda na ako ng video para kahit ano ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Gayunman, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basehan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong yon, sana mauunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Umaasa rin ako na magbahagi ng katotohanan sina dating Undersecretary Bernardo, Secretary Bonoan at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga maanumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita at mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Katakot-takot ang ginawa ng mga sangkot sa mga maanumalya o anomalya para pagtakpan ang katotohanan. Sana wala ng testigong matagpo ang patay, mahuhulog sa bangin o mapatahimik. Ngunit kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila. Ibig sabihin tulad ng video, partner. Sa kanilang files, affidavit o recording sa mga
mapagkakatiwalang tao para hindi mabaon sa ang katotohanan. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan, kaya Yusek Claire Castro, huwag mong sabihing hindi ito totoo para hindi ito papangalanan ang mga kasama mo para hindi ko papangalanan ang mga kasama mo. Kasamahan mo. Ayan. Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan. Hindi ko ibig sabihin doon lamang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Ako, naloko na, partner. Okay, ang ganda nito, partner. Pero sabi nga ng isang kanta, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Sa politika. Diba? Huwag mawawalan ng pag-asa. Eto, partner, mga kababayan, ang ganda po ng sinabi po ni Libiste. Sa ngayon, kontrolado, kumbaga, tingin ho, para sa akin, tingin ko, ganito pananaw niyan. Hawak ng sindikato ngayon ang gobyerno para kay Libiste. Nakita ko. Kasi, aalis muna ako. Pakiusap. Pero hindi ko, sa tamang panahon, re-resback ako. Dahil hawak ko ang katotohanan. Pero hindi may labas-labas. Ngayon, ang katotohanan ito, dahil pag nilabas ko ito, sa dinami-dami ho mga kabayan ng mga asong kumakahol na nangangagat, malamang, makagat po itong batang Libiste. Kaya minabuti niya po mga kabayan na siya po ay mangibang bansa. Ngayon, ito ang tanong dito. Sinanggap niya yung na mangibang bansa. Okay. Alam niyo bakit? Hindi ibig sabihin po mga kabayan ng ibang bansa itong batang ito. Actually, maraming kasaysayan na ho natin na jurisprudence na nangyaring ganyan. Tandaan ho natin si Emilio Aguinaldo, tinanggap man po yung alok dahil hindi pa yun ang panahon. Di ba? Pumunta sila ng ibang bansa. Di ba? Tapos yung pala kumuha ng buwelo pagbalik dito at saka bumalik sa pagiging katipunero maraming ganyan na hindi ibig sabihin na hindi lahat ng bagay ginegera mo, lumalabang ka lagi sa gera. Ikaw naman kaya isang tao ka lang at tapos ang kalaban mo 20, matapang ka, susugod ka, ano nga abutin mo? Patay ka. Ito ngayon 1-20 yung laban. Si Libiste nag-iisa. 20 ang kalaban. Maganda po ang desisyon. Wise move ang ginawa niya. Sa tamang panahon, puputok at sasabog, partner. Correct. Ito. Pero sa ngayon, hindi po, mga kababayan, lalabas ang katotohanan. Dahil marami po ang nakita natin sa gobyernong ito na gusto mong ilabas ang katotohanan, pipigilan nilang ilabas at ililihis ang tunay na pangyayari. Pero kapag hindi inaasahang lalabas tulad niyan, text messages na yan, bagamat hindi pa natin nakikita pero marami nang nasasabing totoo yan, pinasisinungalingan nila, partner. Natural. Yun na lang ang pinaka-defense mechanism na magagawa nila. Partner, kung ako naman, bago ko pa sinungalingan yan, hahamunin ko sila. Paano? Halimbawa si PL, may hawak kong text messages ho ito. Naku po, halimbawa lang ito. Kung lalabas, maawa ka. Hindi, kung halimbawa meron to. Sige. Tapos, ang balik mo sa akin, ka-PL, ay fake news ako. So, ngayon, anong gagawin ko? Para magkaalaman to, di pa imbestiga. Yan. Di ba? Ngayon, ang sabi nyo, masama ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sino nga yung nagpapakalat ng maling impormasyon? Kung nagpapakalat itong mga congressman na to na mayroong text messages na nabasa ko, nakita ko, bakit hindi po nyo kasuhan? Nakita mo na? Claire Castro, kilalang-kilala po kayo, lalong-lalo na kayo ay pumupunta sa NBI. Naku po. Tandaan nyo to. Pumunta ka sa NBI. Sino kasi yung nireklamo niya? May nireklamo to sa NBI sabi niya, pagpapakalat daw ng libel, cyber libel, fake news. Sino nga yun? Pakicomment na lang ko ninyo kung maalala nyo. Pakicomment nga po, nakalimutan namin Sige. Akala ko si PL Akala ko si PL yung kinasuhan Ang alam ko, si Bisdak daw Akala ko si BMR, kaya tago ng tago nga. Kaya biglang nawala Hindi mo yung kumpare mo. Ha? Si Badong. Hindi rin yun. Malabo yun. Hindi rin yun. At talaga kumpare nga, pagtatanggol talaga. Pater Badong, shout out to sa mga kasamahan namin Beraderos. Ayan. Sige, tuloy mo, partner. Yun na nga, para malaman, pag sinabi mong fake news, dapat papanagutin ninyo.
Kasi sabi niyo dapat papanagutin niyo yung mga peke. Kami naghihintay po kami na panagutin niyo ang problema. Hanggang salita lang po kayo. Pero po kapag hindi congressman ang inyong kakasuhan at ordinaryong tao lang, ang bilis yung makapunta sa NBA para paimbestigahan niyo. Si Atty. Trixie at saka yung 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 si reklamo Atty. Trixie, yung may threat ako. Oo, Yan, di ba? yan, oo. Ang bilis niya nagpapunta sa NBA, di ba? Oo. O ngayon, eto, nakakabahala ito. Makakasira po sa Pangulo. Dapat po, protektahan po natin ang ating Pangulo. Paimbestigahan po ninyo. Itong congressman ninyo. Ayan. Nang magkaalaman. Kung kaya nila. At mga magkaalaman, partner, kung talagang fake news o hindi. Hindi nga nila gagawin yan, partner. Takot nga. Pag ginawa nila, di parang kumuha sila ng batong pinupok nila sa ulo nila. Yun. Oo. So ano ngayon mangyayari dito? Kapag may sumakay sa issue ito, anong gagawin? Demanda. Yari ka, PL. Pero hindi tayo magpapatinag. Bakit sa atin ba nanggaling? Hindi naman sa atin nanggaling yung mga sinasabi natin na merong text messages si Adrian Bersamin at saka ang Pangulo O, hindi ka tataka, partner. Kay Leandro Libiste, kay Tinio. Hindi ka tataka, partner. Ano? Bakit naglalabas ng ganito si Leandro, Libiste? Hindi, no. Hindi, si Tinio. Hindi, yung isa, yung pinagmulan, si Bersamin. Bersamin. Oo. Hindi ka nagtataka. Bakit? Bakit may usapan sila? Imposible ho magsinungaling ho yun. Partner, boss mo, may usapan kayo. Gagawa ng kwento? Sisiraan yung boss mo? Di ba? Yun na lang Di ba? O, di ba? Ako, para sa akin, kasi pang lumalabas siya ang bagman ni Bongbong Marcos Yun daw ang sabi Yun ang nakalagay sa text messages. At ilang hindi milyon, bilyon. Bilyon. 8 bilyon ang usapan doon, partner. Oo. Well, kaya hindi siya mapapaimbestiga dahil alam nila na may ipit din sila sa huli. Ganito. Komprontahin nila, ipatawag nila itong si Adrian Bersamin sa isang pagdinig. Aha. Patunayan ni eto magsama-sama sana si Adrian Bersamin at saka si Tinio sa isang pagdinig, yung bang antayin natin na mag-corroborate yung kanilang sinasabi. Para mapatunayan ng tao at saka nitong dalawang ito na totoo ang sinasabi nila at tawag nito ma-rest ba kanila yung sinabi ni Claire Castro na walang katotohanan. Di ba? Partner, ito pa. Ako, nananawagan po ako sa ating mahusay na napakagaling na senador. Sino? Senador Finky Lacson. Yan. In aid of legislation. Oh. Sa Blue Ribbon Committee. Baka naman, BRC. Baka pwede nyo talakayin ito. Ito magpapakalat na ito. Partner, kung Kaya nyo ba, BRC? Yun yung tanong, kung kaya. May tapang ba si Chairman Lacson. Wan ko. Baka naman pagdating dun sa halimbawa kung sakasakaling gawa nila ito ng investigasyon sa BRC, partner, baka malihis na naman ang kwento. Hindi, partner, ito partner alam ko nakaabot na kay Lacson yan bakit hindi nyo paimbestigahan? Di ba? Para magkaalaman once and for all. Kasi patay na yung impeachment sa di ang tanging paraan lang para mabuksan ito, para paniniwala ko kung panahon pa ni Senator Marcoleta ito. Ay, sigurado ko tumbok nga ang alas. At may imbestigahan ito. At partner, ulitin ko, marami ang nakahilera dyan na hindi na napag-usapan. Kabilang na dyan yung paiimbestigahan si Senator Risa Hontiveros dyan sa Beros. Beros? Hontiveros. Medyo na Naano ka lang sa dila mo. Bisaya ka ba? Bisaya ba? Hontiveros. Iba. Tanong nga Hontiveros. Bakit nababay ka Bisaya ba baga ako? Bisaya. Okay, sige. Shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Samar. Puro ba? Puro. Puro Bisaya bay. Nanonood nga ang uncle ko ngayon. Waray bugas, waray upay, waray kwarta. Sana partner, Sana buksan ito sa BRC itong usaping ito tungkol sa mga text messages ni ng presidente at saka ni Adrian para malaman talaga hindi yung puro yaw-yaw lang itong si Undersecretary Claire Castro na walang katotohanan yan.
paninira lang yan sa Pangulo, lalong-lalo na dito sa nanggaling pa ito sa mga naghahangad ng destabilisasyon. Aha. Oo, ganun. Patunayan nyo na hindi totoo yan. So, paimbestigahan ninyo, kayo dyan sa Malacanang, atasan ninyo ang BRC kung maaari lang na sana itong mga taong nagsasabing meron ngang text messages si Pangulong Marcos at si Adrian, ipatawag ninyo. Aha. Oo, di ba, partner? Oo. Para magkaroon ng isang investigasyon at malaman ang katotohanan. Ngayon kung hindi totoo, tsaka kayo magsampa ng kaso. Oo. Ganun tama. yun. Alright, diba? alright, alright. Alright.